Yan, what's up mga sir? So, yan. Yan, ito. Kung makita nyo meron kayong gulong. So, ang project natin ngayon is tubeless muna tayo ngayon. Bali, dumayo sa atin yung isang kakilala natin. Medyo turupan na din. From Sagrada. Yan. Dito sa atin napili na magpa-tubeless. So, bali, nag-chat muna sa akin bago saan nagpunta dito. So, yan. Kung makita nyo, marami tayong gawa. Siningit muna natin. Para hindi masira yung tiwala ng ating customer, or yan, para ma-share na rin natin, nagawa natin ng videos. So yan, babaklasin muna natin yung lumang gulong. So ano lang, sapin na lang natin para di magasgas yung rim seat nya. So bali, di naman maselan yung ating customer na gusto, kahit nga daw di nasapinan, pero para sa akin sasapinan ko talaga para sure na ano. Yan, medyo may hirapan mo tayong baklas, naiipit. Yan. Lock mo na. Yan. Mabaling magamitin nyo palang gulong dyan is Maxxis. Yung kinuha niya. Order niya lang ata yan or binili. Saan ito? Tapos, yan. Bali nga nag-chat na sa akin dyan nung ano. Pinibili ko na siya ng rim 14 na interior or inner tube, size 14. Yan. So bali, dahan-dahan lang natin. Yan, so bali kinuha na natin yung interior na size 14. Yan. Tanggalin natin yung ano, P2. So sa mga gusto palang magpa-tubeless, pwede kayo magpunta lang dito sa akin. Pwede mo na kayo mag-chat or walk-in na diretso, depende kung malayo kayo. So maraming nagpapa-tubeless din dito sa akin. Ba't ibang motor, kahit ano, kahit naka-rimset. Yan. So balik mo tayo ng gunting. Bibiyakin natin sa ibabaw. So balik, kung gagamit pala kayo ng interior, kahit luma, okay lang. Kahit may butas, basta sa ibabaw, wag lang sa ilalim. Yung butas, kasi yung nagagamitin natin yung pang ilalim. So sa ibabaw okay lang, kahit pulit pa yan. Pero mas magandang klaseng interior yung gamitin nyo para tapang matagalan, kasi matagapang matagalan na yan sa ilalim. So balik, gugupitin lang muna natin. So bali, ang nakabitan nga pala nitong gulong is Smash 115. So bali, gulong na lang din na ng ating customer. Mas maganda yan para rin tayo mahirapan magbaklas ng gulong. So siya lang naman kakabit. Yan, makita nyo, pinagpag ko na para matanggal yung mga parang powder sa loob ng kulay puti. Kasi pag di natin tinanggal yun, paglagay natin ng sealant is maano lang ng sealant, sayang. Dapat patanggal yun. So bali, nabiyak na natin. Yan, papasok na natin. Kapito mo lang magsisimula. Lagyan natin ng nut para hindi siya gagalaw pagpasok natin ang interior. So medyo kailangan natin ng konting pwersa dyan sa pagpasok. Yan, makita nyo, medyo masikip kasi nga 14 yan, tapos 17. Medyo may pwersa talaga yan. Mas maganda ito sa pin para goods.
So kung gusto niyo naman kayo na lang tumabaho, panoodin na lang yung video abot hanggang sa dulo para matutunan nyo yung mga basic na technique na ginagawa natin. Wala namang problema mag-share or kayo na lang gumawa. May share lang yung ano natin, yung mga ginagawa or yung skill. Yan, punasan natin para matanggal nga yung mga powder na kulay puti. Yan, ganyan yung maging itsura niya, nakabiyak tapos nakabuka. Yan, kunin natin yung gulong. So, bali itong gulong na siya size 70-80 ba yun? Yan, pasensya na kayo, medyo makalat tayo kasi madami nga tayong ginagawa dyan. Bali ito nakisingit lang. Pang madalian lang naman kasi pumayag naman yung ibang customer na masingitan. Yan. Hanap pa tayo ng gunting kasi nawala yung gunting. Guntingin na lang natin para mabilis. Maxxis brand. Natin ganyan din yung gulong kong ginagamit. Maxxis, makapit yan. Ayun, ano na, Beast tire. Iba-iba. Para sa akin okay lang mga branded yung panlikod kahit yung harap, kahit hindi. Para ano, hindi magastos. Yan, balik ganda ng ano, gulong niya. Tigas niyan. Pag di marunong sumikwat ang lalagay. Lagyan natin ng langis para madulas ipasok. Para smooth. Pag silikwat natin, hindi masyadong matigas. Yan. Kabilaan na yun. Madali lang naman itong pagjublis ng mga rimset. Kahit anong rimset pa yan, basta meron kayong rim 14 na interior. So bali ako pag sarili kong ano, motor, mga gamit na yung ginagamit ko na interior. Kung bibili gastos pa. Akin mga scrap lang para makatipid. Hanapin pa natin yung rotation nya. Yan. Bali pinapasok na natin. Medyo may kailangan ng persa. Kamay-kamay muna bago sikwatin. Kamay-kamay muna. Tapos may technique na mga pagpapasok ng mga ano at halos lahat ng gulong. Kahit gaano pa katigas yan, kung hindi mo gagamitan ng technique, hindi mo talaga mapapasok ko ng maayos yan. Hanggang sa magkasira-sira yung mag-sorry rim. Kung basta-basta ka lang sisikwat, dapat may technique na pagpasok yan. At ng gulong. Yan, bal na pasok natin yung kabila. Yan, gumamit ako ng pansapin na ano, mga tela para pansapin sa rim. Ganda pa naman ng rim. Alloy. Ako dito talaga ako gumagamit ng alloy. Hindi pa. Mas okay sa akin yung ordinary na rim. Stainless. Alloy, wala akong tiwala sa alloy. Meron pa pag nag long ride, mayupi. Yan. Din lang.
Itong video ito ginawa ko lang to para makashare sa inyo, para din sa ibang mga nagtataka kung bakit natutublis yung rimset, kasi madami pa rin na di naniniwala na kayang itublis ang rimset na kahit anong rimset. So bali meron na ako nito yung mga ginawang video, yung dumayo sa akin na taga Nabwa, so malayo yun dumayo sa akin dito para magpatublis. So halos lahat ng gulong niya pinatublis na. Kita nyo naman kung gano'ng katigas ang baksis. Ano pa yan? Alloy pa yan, medyo hindi malapad masyado. Yan, gagamitan natin ng sikwat. Sapin lang para di magasgas. So dito may iwasan na na madamage ng kahit konti yung rim kasi sinisikot nga. So sinabihan ka naman sana siya na kung pa-tire changer na lang, iwag na daw. Hindi naman masilan kasi yung customer natin. Mahirap kasi pag masilan ng customer, kunting gas-gas lang, mahirap gumalaw. Sobrang hirap gumalaw pag yung may customer is sobrang selan. Mahirap. Yan, ikot natin, ikot. Tayo lang. Kung makita nyo nakapasok yung ibang interior, yung nakalabas, dapat nakalabas lahat. Kukunin pa natin yun sa loob. Yung nakapasok. Kung makita nyo tigas ng Maxxis. Yan. Yan, medyo pinapahirapan tayo niyan. Yung matigas, so di rin natin pwedeng persahin kasi alloy. Tamang lakas lang. Kakapasok din yan. Yung medyo matagal-tagal tayo napapasok dyan, sumiikot. Kaya kung pumapasok dito, lumalabas naman sa kabila, kaya inayan na lang natin pumasok yung sapin para mas mabilis. Tudukutin na lang natin mamaya.
Yan, pagkalipas ng magang oras, napalapasok din natin. So, ang gagawin na natin ngayon is papalabasin natin yung sapin na nakapasok. Yan. Parang ipit pa naman yan. So, sa paglabas ng sapin, medyo maingat din kasi baka matusok yung ilalim. Mas maganda na yung ingat. Yan. So, yan, napalabas na natin. Yung iba pa lang. Ha? Hindi nahirapan tayo, nalukot sa loob. Talaga, hindi persahan. Yan, so palabas na natin. Yan yung miniature niya. Tanggalin natin yung pinakabagula. Ang pito para mabilis na mapagpahangin. Kainin natin yung silant. Bali yung silant na yun is binili pa ng ating customer. Sa pag ganyan kalit ng gulong, hindi natin ilubos. Masahirap lang pag sobrang marami. Hala. Medyo mahaba yung ginawa natin video dito, halos 30 minutes ata. Matagal kasi hindi na ako nagpa-edit pa ng mabilis. Maraming time mag-edit mahaba. Hindi ako mahirapan ako mag-edit. Ipagod na, mag-edit pa, mas matulog na. Lagyan natin sila. So bali hindi natin pinadaan doon sa pito. Doon sa gilid, sinikot natin ng konti. Tapos na natin pinapasok yung sealant. Yan. Yan, lagyan natin yung sealant. Gatorade ka rin. Pagpunta natin para lumapat. Tapos lagyan natin yung panghangin. So bali yan, tinanggal natin yung dito. Para pag nilagay natin yung bigla, hindi lang pumasok.
ginagawa ko nga pag hinahanginan ng tubig. Tubig, ginagamit ko tubig. Nilubos na nga planggana na may tubig. Tapos nasilalim yung ano. Yung ginagawa ko minsan. Tapos pag hinahanginan na, lumapat doon mga gilid. Pinapalabas ko yung ano, tubig. Hangin, tapos palabas. Tapos ako nilagyan ng silat. Yung pampay na lang. Para bigay yung silat. Ano lang, naparating yung ano. Tapos so fast forward nyo na lang kung medyo natatagalan kayo sa video. Ano yung ginagawa? Kasi hindi talaga ako na mag-edit pa. Diretso na. Walang ano. Edit. Walang cut. Yan. Pag-umbong natin yan para parehas yung pagkaano gulong. Tagal pa tayo dyan. Natin mahanap yung push na nagamit natin pag nag-tubeless. Hirap kasi pag hindi natin nagamit. Ngaling ito na panlimpiyakan sa paludo. Ano, katiwag na ba sa gilid? Pass forward na lang yung video. Natagal pa tayo. Ayan, nakakabagat ako. Nagbubuhos yung order lang na babagat Kalimpiyado na kan kata paludo sa aram kanya tanggal. So halos first time ko lang din mag voice over. Try ko lang. Hindi talaga ako nag voice over. Nahihirapan ako sa magaling diretso. Ha? Doon tubeless eh. Tanggalan din eh, pagpudpud na. Hindi na rin makaranas sa tat. Kumidyo ko lang sa angin. Yan, sunod dyan. Nahanginan natin yan dyan. Sa rider ko lang, pagpupudpud ko Yan, na kanya. tugin muna natin para lapat. Tugin ba natin yan? Ay, ano po, hindi pa mo na. Nakakapagod ko yung voice over. Ayan sa nakamamati na ko, tubig ka. Wala, gasolina. Ano naman. Kasi kung magpapaliwanag ka bang gumagawa, mas matagal ang trabaho. Pero pag nag-voice over, kung kaya mag-edit, edit lang. Putulin na lang. Pwede naman 2 times. Pabilis. Yan. Tapos tayo ng cutter blade. Pag naginan na yung sa gilid, hawakan nyo lang tapos tubasin natin ng paikot. Ito na naman. Yan. Halos kung okay na yan. Goods na yan. Tatabas na lang naman. Salamat na ako kapag tubig ka na. Ano rin? Dito na rin kita. Anong awa mo? 4 yung blade is mga tulis o bago. Pwede naman na yung blade talaga. Yan kasi ginamit ko cutter na luma. Kaya medyo matagal. Pero pag bago, mabilis mag-cut niyan. So bali, ito na yung ating finished project. Tapos natin matabasan yan, nilinisan na natin. Tapos bigyan natin yan kay customer. Yan, goods, linis na. Goods na goods. Ito ang ating customer. So ngayon pa lang siya nakaranas na mag-tubeless ng gulong.
try niya lang daw talaga kung totoo. So yan, naniwala na talaga ang ating customer. Despite goods na naman, pati yung mga nanonood, ngayon lang sila nakita ng tubeless na rim set. Alay pa, saan ka pa? Linis na, linis na lang. Pintuan pa tayo ng customer.